Okay, so ayan po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So another property for sale na naman po ang aking ipapakita dito po sa bayan po ng Umingan, lalawigan po ng Pangasinan. So ito po yung property na binibenta. Ito po yung boundary niya sa bakod po. At itong part na to ay may ano na po, may mga poste pero walang buwabwar o hagwar po. Bali ang frontage po niya siguro nasa mga 70 to 80 meters po siguro yung frontage po niya. Hanggang po sa mga kay Boss Alistair sa Bandoron pa eh. O baka sabihin natin mga 100 more or less po yung kanyang entrada. So along farm to market road po siya. Rough road nga lang po. Pero sa kotse makakapasok naman po. And then may power line na rin po dito. At ang maganda rin po dito ay may mga kabahayan na rin po dyan, no? May mga kabahayan, may mountain view po dito, bulubundukin ng Caraballo. At ang layo po niya sa cemented road siguro na sa mga 1 kilometer more or less. At sa highway po, sa national highway siguro na sa mga sabihin natin mga 2 kilometers po siguro. Kung nakikita nyo po yung tower po na yon, andun na po yung highway. Sa likod po ng property malapit na po yung highway doon, pero wala pong kalsada doon eh. And then nasabi ng source po namin yung likod ng property nito ay pagmamayari daw po nung isang artista, sikat na artista, ayan, sa Batang Quiapo. Ayan po, yun po ang sabi ng aming source. So sa property na to meron po kaming source. At ang sukat nga po ng property na to ay 3.4 hectare daw po na may presyo na 200 po per square meter. Ayun po sa source po namin. At yung nga po yung price, kung gusto po i-negotiate yung price, kausapin na lang po natin yung mismong seller. Dahil si Kuya, siya yung source po namin sa property na to, hindi po kami naka-direct. So siya po ang kakausapin namin in case na gusto nyo kausapin yung mismong seller sa property na ito. So ito nga po, may power line na internet connection, wala lang nga lang po, pero may mga cellset naman po yun, may mga tower naman po, malakas naman po yung signal, at may mga wireless din naman na po na internet. Ayan, so hanggang dito po yung kanyang entrada. So rough road nga lang po ang kalsada papusok po dito, pero sa sabintadong daan siguro sa mga isang metro po siguro, sabihin natin 1 kilometro. Ayan, more or less po ang kanyang layo po sa cemented road, and then sa national highway siguro na sa mga 2 kilometers mo. Estimate lang naman po. So hanggang dito yung kanyang entrada. So maluwang po yung entrada po ng property na ito. At panoorin nyo po yung kanyang drone video, dahil kinakat-cut ko naman po yung video ng drone para at least makita nyo na po yung kanyang drone video. So hanggang dito po yung kanyang tawag po dito yung poste. So diretso po yan. Siguro na relocate survey na po siguro to, dahil naglagay na sila nagbakod na sila, ibig sabihin to na relocate survey na po ito. So ang sabi ng source po namin, ito po ay palayan, rice field po siya. Dito sa part na ito merong puno ng kamatsili, pero rice field po siya, hindi na po tinamnan. At ito daw po ay titled property. Ayan, tinanong ko na rin po, tatanong ko na sa kanila kung tax updated to or ano yung ano pa dito na pwede naming tanungin sa aming source sa property na ito. At kung makakahingi po ako ng copy ng title, ipa-flash ko na lang po sa screen. Kung wala naman po, talagang pasensya po, upon viewing na lang po yung copy ng title kung sakasakali po. So boss, ito ba ay clean title? Clean title daw po, sabi ng source po namin. Buhay yung nakapangalan. Yung tax, yung amilyar niya, babayaran kung hindi. So clean title daw po itong property na ito. Buhay nakapangalan sa titulo. Hihingi na lang po tayo, boss, ng copy ng title para ano. And then ito po, rice field, 3.4 hectare na rice field po. At ito daw po ay meron na po mga puno ng mangga sa bandang dulo, pero hindi po masabi ng source po namin kung ilan yung puno ng mangga. At may mga puno rin po ng kamatsili dito, tapos may mga jimilina daw po. Kaya yun nga lang po ay hindi po masabi ng source po namin kung ilan yung puno ng mangga. Papaliparan na lang po namin nandun, i-check na lang po namin kung ilan yung puno ng mangga para makita nyo rin po yung bandang dulo, kasi mahaba rin po yung ano niya yung length po niya. At
Para, tsaka yung banda doon masukal na po. Kaya hindi ko na rin pumapunta yung ibang part dahil masukal po. Tsaka medyo maputik dahil umulan po nung nakarang araw po eh. So, dito po. Nakikita nyo, bakante na po siya. Hindi na po nila binukid. At, hindi lang po yung power line. Hindi natin problema yung kuryente. At, dito sa kabila, itong property na to, yung mga mangga na yan, pinibenta rin po yan. Ang sabi sa amin ng source po namin nasa mga 7 hectare po yata, pero ang presyo yata nasa 500 per square meter. Yun po ang sabi ng source po namin. Pero bali-balita lang sa kanya. Pero hindi pa naman po yan nilapit sa amin. Hintayin po namin baka sakaling ilapit po sa amin yan at makuha na din namin ng video. So ito po muna yung ipapakita ko sa inyo, itong property na ito. Rating ko po 3.4 hectare na ang presyo po niya is 200 pesos per square meter. Nasa mga 6 million mahigit po siguro to. O kulang-kulang 7 million, ganun po yung ganyang presyo. At yun nga po sabi ng source po namin, ito po ay titled property, clean title po, buhay nakapangalan sa titulo. Tinanong din namin kung ito ay tax updated o bayad yung kanyang real property tax, hindi niya po masabi. Pero yun nga po, babayaran po ng seller po yun para makakuha po tayo ng mga dokumentong kakailanganan natin sa pagta-transfer po ng title. Ayan. So itong property na to 100% po patag po siya. 100% din po na flood free. Dahil malapit lang po dito yung lugar ng aking asawa. Ayan. So taga-Umingan po yung aking misis. So dito po siya lumaki sa bayan po ng Umingan. Pero nakatira na po kami sa bayan ng kuya po, sa aming hometown. Ayan po. So may mayroon pong mga cell site, ayan o. Kaya malakas po ang signal. At may hindi na rin po nakakatakot dahil sabi ko nga po, ang maganda rin po dito, malapit lang po ito sa ginagawang hospital. Malaking hospital po ito. Dito sa bayan po ng Umingan, malapit lang po siya. Siguro sabihin natin mga wala pang 5 minutes driving yung hospital hanggang dito. So ongoing na po yung development o pagpapatayo sa hospital na yun. Siguro sabihin ko na sa mga 50% na siguro yung natapos doon. And then naka-along the highway lang po yun, malapit lang po dito. Kaya hindi natin problema yung hospital. Sa town proper po siguro na sa mga 10 minutes driving po. And then ang exit po kasi nito, kung sakali mong gagaling po kayo ng Baguio, Pampanga, Bulacan, Maynila, ayan po, ang exit po nito ay T-Plex, Rosales Villasis exit po. Yun po ang exit po nito kung sakaling gusto nyo mag-viewing sa property po na ito. So hindi ko na po mapuntahan yung ibang part, medyo masukal na po doon. Yung drone video na lang po ang maghahatid po sa inyo sa part na iyan. Kaya yun po. Kaya panoorin na lang po natin yung buong video para makita nyo po ibang mga part, and also yung detalye ng property na ito ay malaman din po natin. Kung tinatanong nyo po yung last price, hindi po namin masagot. Nakadepende po yan sa seller. Kaya ngayon po ang gusto po namin mangyari, i-view nyo po muna ng personal itong property at para makapag-decide po kayo ng maayos. And then kung gusto nyo kausapin yung may-ari para may negotiate yung price, mapag-usapan yung obligation po ng bawat isa, mas maganda po. Huwag nyo na po nang tanungin sa amin yung last price. Mas maganda po muna talaga, i-view nyo po muna yung property kung interested po talaga kayo sa property na ito. Sa lahat ng mga property na binibenta po namin, kung interested po kayo, mas maganda po, i-view nyo po muna. And then tsaka po kami magbibigay ng mga dokumento para kung gusto nyo mag-due diligence, mas maganda po. Mas maganda po talaga mag-due diligence po kayo para at least ma-verify nyo po sa mga ahensya ng gobyerno yung dokumento ng property nito o yung ibang mga property na binibenta po namin. Okay. So may ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property nito, tawag na lang po kayo sa akin, naka-flash po sa screen yung aking contact number. Pwede yung message po ako sa Facebook, sa Messenger po, o kaya sa Viber, WhatsApp, pwede nyo akong tawagan po doon. At ganoon din po na anong tawag po dito, nalimutan ko yung sabihin ko. Ayan, so mag-schedule lang po kayo ng viewing. And then tawag po dito, yung mga ina-upload ko po ng reels sa aking Facebook, nilalagay ko rin po doon yung
full video ng property, and also yung mga picture na ina-upload ko doon, nilalagay ko rin po yung full video, yung link ng full video ng property nito para mapanood po ninyo, kundi yung ibang mga property na hawak po namin na naka-recently upload mo po. Ayan. So hanggang dito po muna. So please follow and subscribe para sa ibang mga property na ibabalag po namin para ma-update po kayo. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.